Okay, good day guys, no? So, it's 52 na naman guys ang gagawin natin ngayon. Nandito tayo ngayon sa San Pedro, no? So, ito guys, common problem talaga to ng Panasonic, no? So, it's 52 error. So, ngayon, ang lagi daw ginagawa nila nito, lagi lang ito naka-flag sa outlets, no? Kaya isa sa mga cause talaga ng it's 52 error, yung laging nakasaksak, no? Dapat talaga guys, binubunot nyo yan kapag after nyong gamitin, no? Kahit anong brand ng inyong washing machine, dapat binubunot nyo sa socket or sa outlet kapag hindi na siya ginagamit kasi nga nagkaroon yan siya, meron pa rin siyang storage power. Pag nagkaroon ng mga fluctuation, pag nagkaroon ng mga power surge, ay naapektuhan yung control panel. No? Kaya kung minsan nagugulat kayo, kahapon ginamit nyo, kinabukasan hindi na nag-on ang inyong mga washing machine kasi yan, isa yan sa mga cause, no? Kung bakit nagsisira yung ating washing machine. So, yun. No? So, ito nga guys, no? It's 52. So, common. Dito pa rin ang gagawin natin. Dito pa rin mag-opera pa rin tayo dito kasi nga papalit tayo dito sa mga resistor na mga nasusunog. No? So, yun po yung mga i-check natin. So, yun. No? Marami na tayong video nito guys, no? Sa It's 52. Parang part 20 na yata natin na ilabas to. Pero ang dami na naming na-repair nito na hindi natin na i-upload. No, yung it's 52 error. So, lahat ng it's 52 error, guys, kaya naman yan i-repair, no? So, ang gagawin nyo lang, mahanap lang kayo ng talagang marunong mag-repair, no? Yung may background sa electronics, no? Kaya nilang repairin ito kapag electronic background yung isang technician, no? Kasi nga, may mga i-check na mga resistors, yung mga maliliit na parts, no? So, ito nga, inooperahan namin, guys, para ma-check natin, no? So, nandito lang lagi ang problema niyan, guys, no? Yun po yung sinasabi ko doon sa mga bagong technician, huwag na kayong lumayo, no? Dito yung problema niyan, huwag na kayong mag-focus doon sa regulator. Ang dami pa rin naghahanap ng regulator nito, no? So, wala sa regulator ang problema diyan, guys, no? Nandito yan sa mga resistor, no? Dito kayo mag-focus. Palitan niyo yung mga resistor diyan, yung mga nag-change value ng resistor. Yun po yung kailangan niyo gawin. So, yun. Sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no? Pwede kayong mag-message sa aming Facebook page, Norcia Repair Shop, or sa aming cellphone number. Nandyan guys sa description, nilagay natin. Kayo po ay nag-service ng Cavite, Laguna, Batangas, no? Sa mga malayo, pwede nyo ipadala yung board sa amin through LBC or GNT, no? Para ma-repair natin, no? So, yun. So, test naman natin yan bago natin siya ipapadala balik sa inyo. So, yun. So, ito na. Ano? Sinisimulan na namin. So, ayan guys, kung mapansin nyo, itong parts na to ay sunog na, no? Ayan. So, same din, no? Same pa rin sa mga ginagawa natin before. Papalit tayo ng mga resistor dito kung anong mga nag-change value, no? Yun yung mga kailangan natin i-repair, no? So, yun. So, resistor pa rin guys yung focus natin dyan sa pag-check. Ayan. So, yun, no? Kami pala ay nag-service ng mga aircon, automatic washing machine, no? Mga bottom load dispenser, guys, gumagawa rin kami. No? Kung gusto nyo magpagawa sa amin, ayan. So, marami naman kaming team, guys, no? Sa mga na gusto magpa-service. Kaso, sa ngayon kasi medyo fully loaded yung mga schedule namin. Gawa nung yung aircon kasi ngayon, tag-init, medyo marami nagpa-schedule. Kaya yung mga schedule natin, hindi kaagad napupuntahan. Kailangan magpa-schedule po kung gusto nyo magpa-service sa amin. So, yun. Sa mga gawa namin lahat, guys, is 1 month warranty kami, no? Lahat ng gawa namin, naka-warranty kami ng 1 month, no? Sa service warranty, no? So, yun. So, kung kailangan nyo naman ng sa mga company naman, kung kailangan nyo ng resibo, so, mayroon naman tayong invoice, no? So, nag-i-issue din naman kami ng mga invoice. So, ayan, testing na natin, guys, after ma-repair. So, ayan, guys, oh. Ayan. So, wala na siyang error na lumalabas. Hindi na lumalabas yung it's 52 error. So, okay na ito, guys. Okay? Thank you. Bye-bye.